Hi, good morning. So, inulit ko yung aking live kasi nawalan ako ng connection kanina. So, I'm here again. I'm your kapatid sa Panginoon, si Sis Lady. I'm right here to share you God's wonderful message. So, sa mga nakikinig dyan, sa mga nanonood, thank you for giving your time kahit sa oras na to na alam kong busy ang lahat, nasa trabaho kayo or nasa business, nasa nagto-travel, and or nasa bahay man. I'm sure God has a purpose that He allowed you to hear this message or to watch this video. So hindi ko na po patatagalin. This is just short minutes of your time. I hope na sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo itong napakahalagang message na to mula sa Panginoon. So, mga kapatid, alam ko lahat tayo, we all have different struggles in life. Some of us are just surviving sa araw-araw, sa may mga struggles tayo, physically, sa health, mentally, emotionally, exhausted tayo, or most of us, ito ang common struggle natin. We have a common denominator na we are struggling financially. So, lahat po tayo ay relate sa bagay na yan. So, even me, dumaan sa lahat ng to. I also, ko alam yun yung pinagdaanan ko before I got married. I was a single mom for 8 years and talaga namang dami kong pinagdaan ng trials sa buhay. Halos lahat ng sakit, paghihirap. And alam naman yung history, 'di ba? Na how I experienced how the Lord mightily saved me and His grace sustained me all throughout those years. And talaga namang naranasan ko yung redemption, forgiveness, healing, grace, provision, encouragement, faithfulness, lahat. Naranasan kung gano'ng kabubuti ang Lord. Pero naniniwala ba kayo na lipat lang ako sa loob ha kasi parang mawawala ng connection. Yan. Dito na lang ako sa sala. Yan. Dito ako sa malapit sa internet para naman naririnig. So talaga namang sinustain talaga ako ni Lord sa mga panahon na yon. Naranasan ko talaga yung grace niya, yung forgiveness niya. Yan, sinabi ko nga kanina dahil sa mga nangyari na yun. Pero would you believe na minsan talaga mas mararanasan natin yung mas may experience natin si Lord sa pamamagitan ng mga pagsubok. So it's true na inaalaw po niya yung mga trials na yon not to para hindi ka pahirapan ka, para subukan ka, kundi para malaman niya yung katatagan mo, yung pananampalataya mo. At of course, ang pinaka-purpose talaga is for you to encounter Him. Diba? Para makilala mo siya. Kasi, diba, pag masaya ka, pag wala ka namang pinagdadaanan, hindi mo naman siya maaalala, diba? Hindi mo naman, you will not allow Him to to move in your life, diba? Minsan yung iba, kapag ka nakakaranas sila ng mga good things, they thank God. Ganun lang. Kumbaga, sa mga good times. Pero, mas makikilala natin si Lord intimately kapag dumaan tayo sa mga pagsubok. Diba? Doon din nasusubok yung ating faith. Kung genuine ba or just trust Him because He is good. He provided our needs or dahil tapat siya, dahil lahat ng gusto natin binibigay niya. Mas marirealize natin talaga yung relationship natin kay Lord, yung authentic man sa mamamagitan ng mga trials sa buhay. So yan mga brothers and sisters. There's a reason for everything that we are going through. Hindi naman yan inalaw ni Lord para pasakitan tayo, sabi ko nga, hindi, para mas malapit tayo sa Kanya. Lahat naman po ay dumadaan sa suffering, walang exempted. Even yung mga Christians, di ba? So, even nga, alam naman natin, even ang ating Panginoong Jesus, He went all through those sufferings. Yung mga pinagdadaanan natin, they are just, wala sa 1%, wala sa kalingkingan na pinagdaanan ni Jesus Christ on the cross. Alam naman natin, di ba, yung history, alam naman natin yung kwento sa Bible, how He died, di ba? For us, para i-save tayong mga makasalanan, para lang huwag tayo mapunta sa hell, para lang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, once again, alam ko na, paulit-ulit na sinasabi to, naririnig na natin to sa mga Sunday services or sa mga preachings pa, kahit saan, di ba? Parang pag sinabi sa atin na umahal ka ng Diyos, parang may bearing pa ba yan sa atin pag naririnig natin, di ba? May impact pa ba sa'yo
yung mga salita na yan, kung gaano ka kamahal ng Diyos. Yan. Kasi, alam nyo ba behind those words? Sinasabi sa John 3:16, diba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but and have eternal life. So, dyan sa mga salita na yan, mga guys, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoong, ng Diyos Ama, alam niya na hindi natin kaya iligtas sa mga sarili natin, sa kasalanan natin, at lahat tayo ipatungo sa impyerno. So, ang ginawa ni Jesus, ang ginawa ni Father God, si Jesus Christ, yung sinacrifice niya, yung kaisa-isang anak niya, for our own sake. Kasi, there's no human being that is sinless that time who is able to be a sacrifice or para maging kabayaran sa kasalanan ng tao dahil lahat tayo makasalanan. So, kailangan ng isang unblemished, pure, sinless. So, si Jesus, who is also God, di ba, God the Son, nagkatawan tao siya para maging siya yung nag-sacrifice. Siya yung bumaba sa lupa, nagkatawan tao, para nga siya yung pumalit sa pwesto natin. So, yun nga. Sobrang mahal tayo ng Diyos na binigay niya kay isa-isang anak niya. 'Di ba? Pero yun nga, ang faith natin is para ka maligtas is kailangan mo sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi nga ang kabayaran ng kasalanan talaga ay kamatayan. So, pero ang libreng regalo ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, libreng regalo. 'Di ba? At wala tayong kahit na anong kayang gawin para iligtas yung mga sarili natin. Hindi base sa mga works natin yan yung ating salvation. Hindi yung tipong kailangan mong gumawa ng mabuti para ka maligtas. 'Di ba? Na maglilingkod ako sa church, ganito, magtutulong ako sa kapwa ko, gagawa ako ng mabuti para wala pong bearing yan. Lahat po yan ay parang maduming basahan lang. Kasi lahat ng works natin, we are all stained by sin. So lahat ng ginagawa natin with impure motives, with evil motives yan, alam ng Diyos yan. Diba, ever since naman sabi nga, no one is righteous, not even one. Ni isa sa atin, walang mabuti. So if you think you're good by doing good works, helping others, wala po yun. Pagkapanganak pa lang sa atin, may bahid na tayo ng kasalanan and we are all hellbound. Kaya nga kailangan natin yung grace. Kailangan natin yung sacrifice ni Jesus, yung kanyang kailangan natin si Jesus talaga para talagang ma-save tayo. Ang mangyayari kasi nun, yung ating mga sins ay mapupunta kay Jesus at yung kanyang kaluwalhatian, yung katuwiran niya ay mapupunta sa atin. So nagkaroon ng exchange. So yun. So nagkaroon ng exchange. So para ka maligtas, kailangan mo i-accept si Jesus as Lord and Savior. 'Di ba? Kasi alam po natin na lahat tayong mga tao na nilikha ng Diyos, hindi po tayo lahat ay maliligtas. No, totoo naman na namatay si Jesus para sa lahat ng tao. But it doesn't mean na all will be saved. So, sinasabi sa John chapter 1 verse 12 na for everyone who will receive Him, He gave the right to become children of God. So, ibig sabihin po nun, hindi lahat ng tao ay ligtas agad. Jesus died for all, yes. Pero applicable yon doon lang sa mga all na tatanggap na magre-receive sa Kanya. And through faith yon. Namatay siya sa lahat, yes. It's parang in general na namatay siya sa lahat ng tao. He really died for each of them. Pero kung yung tao na yun, na hindi na, choice pa rin nun eh. Binigyan tayo ng free will. Choice pa rin ng person na yun that he died for, if he will choose Jesus or not. So, meron siyang free will, di ba? It's still up to us, hindi naman tayo pipilitin ng Diyos. Pero valid na siya. Andun na yung salvation eh. Andun na yung gift. Kumbaga, nakahanda na siya para sa'yo. Tatanggapin mo na lang siya. Di ba? So, yun. So, I pray that whatever we're going through, tandaan natin na is just parang turning point yun para lumapit tayo sa Lord. And hindi pwedeng sasabihin mo wala ka ng pag-asa, hopeless ka na. Kasi ang lahat ng buhay na, lahat yung buhay natin, may purpose yan. Hindi namatay kasi kung sabihin mo walang saysay buhay mo. So parang sinabi mo na walang saysay yung ginawa ni Jesus Christ for you. Namatay siya para sa atin eh. So may hope. There's always hope kasi nandyan siya. So, kaya siguro hopeless yung pakiramdam mo kasi wala pa siya sa buhay mo. All you need to do is really
I pray that right now, this message really has opened your heart and encouraged you na tanggapin mo si Jesus Christ as Lord and Savior. Sabi nga sa Romans 12:9, ano yun, yung for it is by nakalimutan ko siya, basta yung verse na yung sa mouth mo, yung it is by through your mouth and through your heart that you will be saved. Para bang kapag if you confess, naalala ko na, thank you Lord. Romans 12 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you are saved. Diba? So, yun po. Yun talaga. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung totoo. So, hindi lang po siya yung just na parang naniniwala ka, alam mong may Diyos na nabubuhay. Hindi siya knowledge lang, guys. It's really a relationship. Kailangan mong tanggapin. Parang sa relasyon, di ba sa mag-boyfriend, para kayo maging magkarelasyon, kailangan muna ninyong magkaroon ng legal or ng confirmation, commitment ba? O sinasagot kita o tayo na. So, ganun din. Kailangan mong mag-yes kay Lord. So, nililigawan ka niya tatanggapin mo ba ako o hindi? Yes or no? Ganun. So, yun ang authentic relationship. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan, alam kong may Diyos, may Diyos na namatay para sa akin. Pero in your heart, hindi mo naman talaga siya tinanggap. Wala ka relationship with Him. So, right now, guys, this is not an accident that you are hearing this message. I pray that this will really turn your hearts toward the Lord. Kasi, guys, ang dami na nangyayari sa mundo. Like, yung mga nakaraan lang, di ba, yung mga lalakas ng bagyo. Tapos, ang daming mga tragedies, aksidente, ang daming mga namamatay, mga tao napapatayan pa. Ang dami na nangyayari sa mundo. Hindi lang sa atin, sa Pinas, sa ibang bansa. Mga gera, Israel, ganyan, di ba? Yan yung basta maraming mga phenomenon, ang daming mga crime na nangyari. So, lahat po yan ay nasasaad sa Bible. And if you want to start na, totoo yung darating ulit si Lord. Babalik siya ulit. Hindi bilang Messiah, kundi bilang Judge. Diba? Noong unang pagdating niya dito, is para maging Messiah, Savior of the world. Yung susunod na second coming niya is, He will come back as a Judge. So, i-judge niya lahat ng tao. So, lahat ng mga tumanggap sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, ligtas na yon. Lahat ng mga hindi, yun yung husgahan. At kapag mapatunayan na talaga ni-reject mo siya sa heart mo, alam na natin, sa hell pupunta. So, syempre, alam ko kapatid, gusto mo pupunta sa langit. Gusto mo gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi pa huli ang lahat. Ngayon, now is the time. Now is the time of salvation. So, I pray that this message will prompt your heart. Ang gawin mo lang, confess mo lang sa Kanya na how much you need Him, that you cannot fix your life, you don't know what to do, di ba alam gagawin sa buhay mo? Magulo lahat, tayo ayusin ng Lord yan. Yun nga yung perfect time, talagang kikilos si Lord sa buhay mo pag yung tipong pasuko ka na. Pasuko, which means na susuko ka sa panalangin, luluhod ka, at sabihin mo, Lord, kailangan kita sa buhay ko, hindi ko kaya ayusin yung buhay ko, kailangan kita, ikaw nang bahala. Tinatanggap kita bilang Panginoong tagapagligtas. So, kapatid, ngayon na ang time. Huwag mo lang palampasin kasi gusto kitang magkaroon ng relationship kay Lord, gusto kong makasama kita sa heaven, gusto kong maging kapatid kita sa pananampalataya. I will pray for you guys. I'm praying. Talagang akong heart's desire ko talaga is talagang maging, kasi hindi rin ako worthy. Ang dami ko nagawa sa Lord, ang daming kasalanan kay Lord, ang daming kapagkakamali. And all I want is para wala akong kahit anong kayang gawin para makabawi kay God. Pero sa pamamagitan lang ito, kahit papaano, na mabahagi ko siya sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Yun lang yung kaya kong gawin for Him. Kasi gusto ko na siyang bumalik, di ba? At pag bumalik si Lord, wala nang paghihirap. Guys, tapos na. Kasi sa mundo na to, puro sufferings po talaga pagdadaanan. Expect that. So, ang kaibahan lang, kapag may Jesus ka sa buhay mo, ano man pagdadaanan mo, andyan man yung pagsubok, hindi mawawala yun, yes. Para pag naging Christian ka, hindi ka exempted. Pero, mas dadaming yung problema mo eh. Pero, sinabi ng Lord na, hindi kita iiwan sa gera. Hindi ka papabayaan sa laban, kasama mo sa lahat. Yun ang difference ng may Lord o wala. Sa walang Kristo sa buhay, lahat ng trials mo parang bigat. Kasi walang sumasalo eh.
wala kang Kristo eh. Pero pag kasama mo si Lord, pagdadaanan mo yung mga pagsubok, mahihirapan ka, masasaktan ka, pero makakabangon ka lagi. Kakayanin mo at mapagtatagumpayan mo lahat kasi kasama mo si Jesus. So, yun lang. Sana naka-encourage ito sa inyo mga kapatid. Thank you and God bless. Jesus loves you. Tandaan niyo yan. Bye.